Welcome back mga ka-DDS at ka-Defenders. So nagbabalik naman tayo. Ngayon pag-usapan natin yung mga national agency na may mga atraso sa COA. Bilyon-bilyon yan. Pero bakit si BP Sara lang ang pinupuntirya nila? Di ba? Ito, panoorin natin. Mas mabubisit kayo dito na talagang, pag napanood nyo, mabubisit kayo dito kasi talagang halatang halata na ang intention talaga nila is politika. Di ba? Ito, panoorin natin. Si BP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, in confidential and intelligence fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon o nagkaroon na ng liquidation. Ito ho, para lang alam ng taong bayan. Buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies. Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? May tanggalan ba sa posisyon? Dahil wala namang impeachment yung secretary. Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan o, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH. Nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So pinag-uusapan pala natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. Ched, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa bangka, malaki ang issue. Ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion-billion, 1.5 trillion pesos. Delivery, billion-billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Meron bang nakasuhan? So ito yung bangka natin, tinitingnan natin ang sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginikipit nyo yung isang Vice President na hindi pa nga nakasuhan. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyan pansin dahil So, yun. Di ba? Kitang-kita nyo naman. Kaya ang nakakapagtaka dito, bakit si BP Sara lang yung pinupuntirya nila? Kasi based on grounds ng HOR sa reklamo sa impeachment ni BP Sara, isa sa yung betrayal of public trust. Tapos, ang pinaka-ground nila doon, COA findings. Pero based on COA mismo, na-liquidate ni BP Sara yung kanyang mga confidential funds. At nagbigay pa sila ng unmodified opinion. Di ba? Pero ang nakakabisit pa doon, napakalalaki pala ng atraso ng mga national agency natin. No? Suspended, unliquidated fund ng mga national agency natin. Pero bakit si BP Sara lang yung pinupuntirya nila? Di ba? May nangyari bang investigasyon sa mga national agency? Di ba? Can you imagine? Department of Agriculture. 8 billion ang suspended, unliquidated fund. Pero bakit walang investigasyon? Di ba? Walang suspension? O walang kasuhan? Walang kinasuhan o walang tinanggal? Di ba? Can you imagine? At hindi lang yan, di ba? Doon sa nabanggit ng mga agency na may mga atraso sa COA, bakit wala man lang investigasyon? Bakit wala man lang nanagot? Bakit wala man lang kinasuhan? At bakit wala man lang tinanggal? Di ba? Yung mga head of agency, di ba dapat tinanggal yun? Can you imagine, suspended, unliquidated na? So, ibig sabihin, tapos na yung investigasyon nila. Suspended na eh. Di ba? Pero bakit nakatuon lang sila kay BP Sara? Gayong napakalalaki pala ng atraso ng mga national agency at bilyon-bilyon pa. Bakit wala man lang nanagot? Walang investigasyon, walang pahiring, walang kinasuhan, at walang suspension, at walang tinanggal. Dapat, yung mga sekretary ng mga national agency na yan, yung mga head mismo, dapat sinuspende o tinanggal. Di ba? Can you imagine? Sa DA ay 8 billion? Di ba? Tapos meron pang 10 billion. Tapos sa DOH, meron pang 9.5 billion. Pero bakit si BP Sara lang yung pinag-iinitan nila? Kasi maliwanag na hindi talaga katotohanan ang tinutumbok nila. Hindi talaga katotohanan yung gusto nilang manaig. Kundi politikahin si BP Sara para mawalan sila ng kalaban sa 2028 para manatili pa rin sila sa pwesto. Yun talagang intensyon nun. Wala silang balak bumaba sa pwesto. Ganun lang kasimple yun. At kapag sila pa rin ang namuno, walang mapapanagot.
Hindi mapapanagot ang mga sangkot sa flood control anomaly. Ganun lang kasimple yun. Kaya tayo mga DDS, mga defenders, wala tayong iwanan. Hanggat walang nakukulong sa mga lumapastangan sa pondo ng bansa natin, wala dapat tayong iwanan. Hanggat hindi nakakaupo si BP Inday, hanggat sila ang namumuno, patuloy tayong mag-iingay at magmamasid. Kasi nakatutok sila ngayon sa impeachment ni BP Sara. Isa lang ibig sabihin yan. Alam naman natin na wala naman talagang ground para ma-impeach si BP Sara. Talagang ginagawa lang nila yan para politikahin at matanggal si BP Sara. At nang hindi na makakapag-kandidato, para sila pa rin ang naupo at wala nang mapapanagot sa mga kalokohan pinagagawa nila. Kaya patuloy lang tayo mga ka-DDS, mga ka-defenders, patuloy lang tayong sumuporta sa BP Sara natin at sa buong Duterte. Kasi alam naman natin sila lang talaga ang pwedeng makapagpabago ng bansa natin. So peace.